Super trending ngayon si Diwata. Hindi lang dahil sa mura at masarap na siniserve niyang pagkain, kundi dahil sa kanyang determinasyon at lumalaban sa buhay. Kapansin-pansin ang pagdagsa ng mga vloggers. Hindi naman natin lalahatin lahat na oportunista. Ang mga oportunistang binabanggit ko ay yung mga tulad ng linta na kung saan sila may masisipsip at kikita ng pera ay abusuhin nila ang kabutihan at kasikatan ng isang tao. Ang matitigas na mukha na binabanggit ko ay yung ginagawang araw-araw na hanap buhay ang pagbablog kay Diwata at yung mga sikat at feeling sikat na vloggers na lantarang ginagamit at inaabuso ang kasikatan ni Diwata. May isa na dati ay halos ang Dolomite Beach ang binablog at nakaaway pa ng isang vlogger din at tinawag itong matigas ang mukha. May isa namang may asawang konsehal at celebrity na may kapatid din na nag-interview at walang maisip na content kaya ginagamit ang kasikatan ng iba. May mga ilan rin na news anchors at nagbablog na rin na tumatabo na rin ng pera dahil sa kita sa simpleng interview kay Diwata. Kahanga-hanga pa rin si Diwata dahil sa isang interview, heto ang sinabi niya, nagbabayad naman sila at nakikilala ang kainan ko, kaya thankful ako. Tama si Diwata. Pero ang ibang matitigas na mukha ng mga vloggers na nagpupunta sa kanya ay hindi ganoon ang pag-iisip. Ang mga oportunistang vloggers ay nagpupunta doon para kumita ang vlog at hindi naman tayo tanga at sasabihin nila na nakasuporta sila lagi kay Diwata. Talagang matigas ang mga mukha. Pero may mas masahol pa pala sa mga oportunista na pumupunta sa kainan ni Diwata. Ito ay ang mga vloggers na hinahanapan ng pangit ang kainan ni Diwata. Mga vloggers na bobo na hindi nag-iisip na nagbabash. Mga vloggers na demonyo sa social media. Mga taong sinaniban ng demonyo. Sa Pilipinas ay talagang bawal umunlad. Dahil ang kapwa mo ay pipilitin kang ibaba dahil sa mga inggitero at inggiterang mga kampo ni Satanas. Matalino si Diwata at may focus sa buhay. Kapansin-pansin ang kanyang maayos na pagsasalita para sa mga demonyong mga bashers. Sobrang thankful siya sa mga sumusuporta sa kanya. Naway makahanap siya ng tunay na pagkakatiwalaan para mas maayos ang kanyang vlog. Nakakalungkot isipin na ang mga vlogs ng mga oportunista ay mas pinapanood at mas kumikita kaysa sa mga vlogs ni Diwata. Ang isang dahilan ay bago pa lang si Diwata sa mundo ng social media at galaw ng teknolohiya. Naway huwag siyang maloko kapag may mag-aayos ng kanyang mga social media accounts. Siguradong may mga feeling close friends na inaalok siya na hawakan ang kanyang mga social media accounts. Mga taong lintang demonyo na utak pera. Suportahan natin ang vlog ni Diwata. Huwag natin suportahan ang mga magnanakaw ng mga videos at clips na kinukuha lang kung saan-saan at gagamitin sa kanilang mga social media accounts at gagamitin para sa desperadong pagkita ng pera. Sila ang mga lintang kinulog ng demonyo. Marami ang gumagawa ng mga fan pages at vlogs na hindi man lang binabanggit ang mga sources ng mga pinagnakawan ng mga video clips. Talagang lantaran na ngayon ang gamitan at siguradong tuwang-tuwa sa kanila si Satanas. Sa mga matitinong mga vloggers na nagpapaalam kay Diwata para kumuha ng video ay kahanga-hanga at saludo ako sa inyo. Sa mga vloggers naman na dumalaw kay Diwata na parang sila ang mga hari at reyna ng impyerno at napakalakas ng mga bunganga at hindi man lang nagpapasintabi na kumuha agad ng video kay Diwata, kahit alam nil na sobrang busy ng tao ay wala na akong masabi sa inyo dahil yang hiya na sa inyo ang mga espiritu ng mga maligno. Talagang kahanga-hanga si Diwata, dahil kahit kagigising at pagod siya ay minsan hindi na lang siya nagsasalita kapag ang tanong sa kanya ay kung ano ang masasabi niya sa mga bashers. Huwag na ninyong sulsulan ang tao na magbigay ng kanyang opinyon laban sa mga sinaniban ni Satanas. Pumunta kayo sa kainan niya para kumain at makita si Diwata. Huwag ninyong gayahin ang mga marites na laging may tanong na hindi maganda na tulad na dala na kasamaan ni Satanas. Konting nipis ng mukha. Tandaan ninyo na bumabangon si Diwata at lumalaban para sa kanyang pangarap. Huwag kayong maging balakid sa pag-unlad ng isang tao. Maging masaya tayo sa tagumpay ng mga taong nagsusumikap at lumalaban ng patas. Huwag maging kampo ni Satanas at hanapan lagi ng mali ang isang tao. Sa tulad mong mahilig mang bash, nasa libro ka na ng impyerno. Pero, sabi nga hindi tayo perpekto,
may panahon at oras pa para tayo ay magbago. Para sa mga oportunistang plastic, inggitero, inggitera, tsismoso at tsismosa. May karma lagi sa pagpapailalim sa galaw ni Satanas. Huwag maging biktima ng sariling katangahan. Sa iyo naman na nanonood. Sino ka dito? Ikaw ba si Diwata, oportunistang vlogger, magnanakaw ng mga video clips, plastic, inggitero, inggitera, sismoso, sismosa o tagamasid na tulad ko na gustong marinig lagi ang diretsong punto at opinyon na hindi galing sa puwet na parang utot? Paano kaibigan? Huwag maging tanga at huwag gagamitin ang iba para sa pinapangarap na buhay na masagana. Subscribe, like and share. Para sa mga susunod na mga totoong usapan na walang kamalignuhan, maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Magsumikap at magpasalamat kung ano ang mayroon ka. Lumaban ng tama, ingat ka kaibigan.